bago. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong kahabagan. Salamat po sa biyaya niyo. Sapat ang biyaya niyo sa amin, Panginoon. Ngayong umaga, patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, kumikilala na walang magagawa kung wala ka. Kaya hiling namin ang pangunguna mo, paggabay niyo po sa bawat isa. And we ask you, Holy Spirit, na patuloy kang mangusap. Kausapin mo po kami individually, personally, kung ano yung mga bagay na gusto mong ipaipatig, ipaalam sa amin ngayong umaga. Gawin niyo po itong malinaw sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan niyo rin po kami ng mga natututunan namin na ito. Lord, hindi lamang po namin narinig. Lord, maranasan namin, makita namin dahil pinaipapamuhay po namin. Salamat sa katapatan mo, salamat sa iyong buhay na salita na patuloy na hindi nagbabago at patuloy na ginagamit mo para kami paalalahanan. Salamat po sa buhay ng bawat isa, ano man ang kanilang mga pangailangan ngayon, kanilang sitwasyon, kayo pong higit na nakakaalam. I pray, Lord, katagpuin niyo po ito, Diyos. Alam namin, ang Diyos na dinadalanginan namin ay Diyos na hindi maramot. Salamat sa iyong habag, salamat sa biyaya mo. Salamat sa mga pagpapatawad mo sa aming maraming mga pagkukulang. Lord, sa aming mga negligence, mga kapabayaan, sa aming pagiging hindi mabuting katiwala, sa aming oras, resources, talent na pinagkatiwala mo sa amin. We thank you, Lord. Ikaw nagbibigay ng maraming pagkakataon sa amin. At tulungan niyo po kami, O Diyos, na gawa kung ang nais mo. As David did, we want to pray, nais din namin ito na mangyari, that we will serve our purpose in our generation. Sa aming kapanahunan, magawa namin ang purpose ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Sige, bago tayo umupo, pagbibigay galang sa salita ng Diyos, gusto kong kunin nyo inyong mga Biblia, basahin natin in Philippians chapter 3, verse 12. Sabi niya rito sa ang salita ng Diyos, salita ng Diyos, version, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon. Dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagkatawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Diyos ang magpala sa bawat isa. Okay? So, pwede na tayo makaupo. So, ito yung bilang isang Kristiyano, napakahalaga na wag nating kalimutan yung madalas kong sinasabi na dual vision. Diba? Nakatingin tayo sa hinaharap, at the same time ay sa pangkasalukuyan. Kaya dapat meron tayong dalawang paningin. Kasi yung mga ginagawa natin, nakaka-apekto din yan sa ngayon at sa hinaharap. Kaya yung mga investment natin, yun yung inaanay natin pagdating ng panahon. Kaya madalas kong sinasabi sa mga kabataan na maging matalino kayo sa pagpapasya. Parang do your best. Maging kabataan kayo. Di ba? Huwag ka munang pumasok sa relasyon na hindi naman pagiging kabataan. Di ba? Dapat pagkabataan, di ba, ganitong edad, nag-aaral ka pa lang. Di ba? Hindi nakikipag-date, hindi nakikipag kung saan-saan. Time to study. May time din ng pagdi-date. Di ba? Kaya nga sabi ng Bible, there's a time for everything. Kaya pag na-miss mo yung time na yon ng buhay mo, yung iba, binabalikan kahit nalampasan na. Di ba? Kaya 3 na ang anak, nagmumukha pa rin, di ba? Nag-aastang dalaga pa rin. Di ba? So, yung mga bagay na ganun. Kaya dapat, yung panahon, di ba, sundan natin. So, ganun din sa mga kabataan. Dapat enjoy muna yung pagiging kabataan. Diba? Okay lang, crush. Pero pumasok kayo sa seryosong relasyon na parang, di ba? Siya na lang yung babae, siya na lang yung lalaki sa buhay, di ba? Sa mundo. O yung mga ganung bagay,
Kaya nami-miss ninyo. Kaya pagdating ng panahon, ayun, saka makikipagrelasyon sa iba-iba kasi hindi niya naranasan nung kabataan siya. Hindi ko naman sinasabi magrelasyon ko sa iba-iba, di ba? But what I see, pero ang sinasabi natin dito ay huwag niyo munang masyadong seryosohin, di ba? Okay lang crush, di ba? Parang inspiration, let it be, pero huwag naman maging desperado, di ba? Desperation. Kaya yung iba sabi na, inspiration ko sa pag-aaral, tapos pag nag-break, kuminto, di ba? Nasira ang grade. Paano naging inspirasyon yun? Di sayang yung panahon, di ba? Ngayon, tumanda ka na. Oh, saka mo, sayang, dapat nakapag-aral ako. Apply ka ngayon ng trabaho, hindi ka maka-apply ng maayos. Di ba? Kasi hanapan ka ng diploma at kung ano, na dapat noon, nakuha mo yung diploma na yun, pero anong pinagagawa? Di ba? May sabihin, may stage yan. Kaya, there's a time for everything. Kaya sa edad na ganito, dapat bata ka pa, sunod na edad, ganito, ganyan. So kapag ganon, di ba? Maganda yung development, maturity. So, yun yung bagay na lagi nating dapat babantayan. So tayo din, meron tayong tinatawag nga na dual vision na dapat ay tinitignan natin. Huwag nating kalilimutan yon na nakaka-apekto sa hinaharap. Kaya mahalaga na magdesisyon, di ba, yung gawin kung ano yung bagay. Ngayon, paano tayo makakapag-push through? Kasi ang oras hindi natin mapipigil. Di ba? Pag oras, lagi ko nga sinasabi, pag oras ang kalaban mo, wala kang panalo dyan. Pag hindi mo nasabayan, talo ka. Hindi mo nagawa, talo ka. Kasi yung nakalipas na oras, hindi mo na pwedeng ibalik. Di ba? Iba na naman. Alas 3 pa rin, pero iba na naman yun. So, wala tayong panalo dyan. Kaya nga binabayaran ng oras. Kaya napakahalaga yung oras. Kaya nga, time is gold. Sabi nila sa Amerika, totoo po yun. Kasi yan lang ang nawawala sa buhay natin na hindi na pwedeng ibalik, maliban sa buhay. Yung oras natin. Pero pag nawala, pwede mong kitain uli. Di ba? Pero yung oras na umipas yan, wala na. Tapos na yun. Di ba? Kaya, ito yung bagay na sinabi na Apostol Pablo na dapat magkaroon tayo para mangyari this year. Marami tayong siguro mga plano na naman, di ba? Sino may mga plano, may mga goal, di ba? May vision, yeah, para mangyari ito, ganyan. So, napakahalaga na maipagpatuloy natin yan. Pero, dapat, habang pinagpapatuloy natin, ay, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, dapat magkaroon tayo na yung mga pangyayari nung nakalipas, anuman yung mga tagumpay na nakamtan natin, hindi tayo makontento doon. Hindi tayo masiyahan na lang doon. O yung tawag nila kung minsan, nalulunod sa, ano ba? Yan, sa basong tubig, nabubulunan. Yeah? Na kunting tagumpay lang. Yung parang ganon. Hindi naman natin sinabing maliit o ano, pero salamat, di ba? For those. Salamat sa time na nailaan natin para sa pagpipray. Pagbabasa ng Bible, pagsisimba. Kaya si Apostol Pablo, na natili siya, sabi niya, I fight the good fight of faith. Sabi niya, I finish the race. Diba? Kasi sa kanya, yung mga bagay na nakamtan na niya, sabi niya, hindi ko tinuturing na okay na to. Kaya sabi niya, hindi ko nasasabing nakamtan ko na ang lahat, nagawa ko na ang lahat. There's more. Sino ba naman si Pablo? Si Pablo lang naman. Siya lang naman sumulat ng one-third ng New Testament book ng Bible. Siya lang naman yung nagpipray ng mga panyo ng mga may sakit at gumagaling. O yung panyo ng may sakit na sagi sa tao ay gumagaling. Et cetera, et cetera.
Alam natin yan, kung sino si Pablo. Pero yet, hindi niya sinabi na, I'm fulfilled, di ba? Okay na. Nagawa ko na. Pero sabi niya, lagi niyang tinitignan, sabi niya, hindi dahil nagawa ko na to. Diba? Nakamtan ko na. O perfecto na ako. Kaya sa atin, kung minsan, ganun di ba? Parang matuwid na ako. So, kinukumpara natin yung sarili natin sa iba dahil I'm holier than you. Mas banal ako. Mas magaling ako. Diba? Kaya yung sinasabi ni Pablo, try na, hindi mas magaling ako sa inyo. Hindi porket ako yung naging father of faith ninyo, okay na ako. Diba? Kaya sabi niya, hindi sa nakamtan ko na ang lahat ng ito. So, yun. O kaya naging ganap na ako. O perfect na ako. Hindi yun yung iniisip ni Apostol Pablo. Ano yung nagawa niya? Okay, thank God. Praise God. But there is more. Kaya nga sabi ko kanina, buhay pa tayo. Meaning, mayroon pang gagawin tayo. Siguro, ibang paraan, diba? Ibang sitwasyon, pero meron. May mission pa tayo. Meron pa tayong tungkulin na gagawin. Kaya, ito yung sabi niya, naging ganap na. Sa halip, sabi niya, patuloy akong nagsusumikap. Diba? Para sa mga baguhan lang sana yon. Magsumikap ka naman na umunlad. Magsumikap ka naman na ganito. Pero siya, di ba? Kung ano man yung mga nagawa niya, kung sa atin sana, parang ang lit-lit na, parang napakaliit natin. Kung makita siguro natin siya sa personal, mababasa natin, di ba? Tapos makita mo, parang ang liit na nga siya, punggok daw, panot, di ba? Yung itsura niya, hindi ka aya-aya. Pero pag nakita mo siya, as a Christian ka, di ba? Parang ang tingin mo sa kanya, napakagwapo, napakalaking tao, etc. Di ba? Dahil imagine mo yung binabasa mo, yung siya yung ginamit ng Diyos na sumulat. Mababasa mo yung kanya mga missionary journey, yung mga himala na ginawa ng Diyos. Di ba? Yung mga kaluluwa na nagtas sa kanya. And yet, hindi siya doon na-amaze. Yung para bang siya nagpapasalamat siya sa Panginoon. Di ba? Pero yung sabi ko nga, hindi lumalaki yung ulo. Kaya sabi niya, nagsusumikap pa rin ako. Kaya meron akong napanood noon na meron akong pastor na encounter noon. Actually, guest speaker siya noon, sinama lang ako, sinabit lang. Sabi niya, alam niyo kung bakit ganito ako laging ka-excited? Kasi lagi kong iniisip, nagsisimula pa lang ako. Lagi akong 30 years na ako sa ministry, pero nagsisimula pa lang ako. Dami ko pang gagawin. 10 church na yung natayo, pero nagsisimula pa lang ako. Yung parang gano'n, enthusiast niya na, kasi tayo kung minsan gano'n, di ba? Kaya naging apathy, parang nagiging kuwan na, dahil dami naman na ako nagawa eh. Kasi Apostol Pablo, yun yung naging sikreto na nakita ko. Yun ang isang naging dahilan kung bakit hindi siya napapagod. Diba? Walang puwang ang backslider o tisod sa kanyang pag-iisip. Diba? Matitisod, mababackslide. Wala yun sa kanya. Kasi hindi niya yun naisip. At wala yun sa kanyang vocabulary. Okay? Kaya nga sabi niya, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Diba? Grabe. Yung nangyari na yun. Sabi nga ng isang author, ang pinakakalaban ng ating tagumpay ay ang iyong tagumpay. Ha? Kasi minsan nagtagumpay tayo, naging magaling tayo doon, nag-accomplish natin yung malaki o ano pa man dyan, tingin natin, parang okay na. Diba? Nawawala na yung apoy. Diba? Yung passion. Nakatulad nung nakamtan mo yung bagay na yon. Kaya, yun yung sinasabi ni Pablo, hindi naging ganap. Diba? Kinakalimutan ko. Ano ba yung mga dapat nating kalimutan? Siyempre, yung ating mga kabiguan. Number 1 yan. Diba? Pero hindi lang yun. Maging yung ating mga tagumpay. Hindi dahil kalimutan, kundi inspirasyon. Yung ating kabiguan, di ba? Yung ating lesson naman.
So, ganun yun. Pero wag tayong huminto doon. Kaya sabi nila ang stair ng hagdan, di ba? Yung baitang ng hagdan ay hindi lugar ng pahingahan. Lugar ng tungtungan para humakbang pataas. Amen? Anong estado ng buhay nakating natin ngayon? Huwag tayo huminto doon. Okay? Makbang tayo pataas. So, yun yung nakita ko na dahilan kung bakit hindi. Kaya sabi ni Apostol Pablo nung bago siya mamatay, sabi niya, I finished the race. I fight the good fight of faith. I received the crown. Ang yabang, sabihin mo, yabang naman ni Pablo. Di ba? Tatanggapin ko na ang korona ng buhay. Tayo masabi kaya natin yon, pag mamamatay ka na, tatanggapin ko na, may korona ba ako? O magtatanong ka pa. O baka, pinaka-worst pa dyan, ligtas kaya ako? Di ba? Biglang nag-rapture ngayon, isipin, makakasama kaya ako? Makaimbis na korona ang pagtatalunan natin, salvation pa natin. Di ba? So si Apostol Pablo, grabe. I finished the race, I fight the good fight of faith. Pinaglabang ko. Hindi ako sumuko. Di ba? Nanatili akong tapat sa aking pananampalataya. Yan po yun sa Tagalog. So, tatanggapin ko na ang corona. Grabe, no? Kung ako magsasabi siguro, yabang naman ni pastor. Diba? Ganun tayo kung minsan eh. So, si Pablo, because he knows, alam niya yung sarili niya. At ito, tingnan niyo mga statement niya, mga katagaan niya. Kahit anong narating niya sa buhay, sabi niya, ang ginagawa ko ngayon, kinakalimutan yung nakalipas. Diba? 1,000,000 nang naligtas, I don't care. Mayroon pang 1,000,000. 2,000,000 na aabutin. Diba? Kasi kung minsan, kahit na hindi natin pinapakita, pero pag na-appreciate yung gawa natin, o kaya gano'n, parang deep inside minsan. Diba? Yung mga gano'n, proud o hindi pa lumalabas yon, pero mamaya lalabas na yon. Kasi magmamanifest yan. Magiging mayabang na, magiging parang bossy na, di ba? Kung ano-ano. So, ganun nangyayari. Naranasan niyo ba yung gano'n? Di ba? Parang harap mo isang tao, napaka normal, di ba? Parang walang pinagkaiba. Meron kaming naging speaker noon sa Mission Convention. Wala lang, kausap namin, kasama namin sa kainan, kaharap. Kaya pagkwentuhan, kukwentuhan kami. Pero nung magsalita, grabe. Nasa Oriental Mission, pangalan ng organization, Mission Center nila. Grabe pala yung mga pinagdaanan niya sa ministry. Grabe pala yung mga nagawa na ng Lord sa buhay niya. Kaya nung tapos ng session, tanghalian, parang kanya-kanya kaming layo sa kanya eh. Parang nahiya kami bigla. Para ba? Biglang nagbago yung paningin namin sa kanya. Na kanina lang, parang okay lang, di ba? Kwento-kwentuhan kami. Tapos nung session, tanghalian na, lunchtime eh. Parang kanya-kanya kaming layo sa kanya eh. Parang nanliliit ka sa sarili mo, no? Parang napakasimple. Pero grabe pala. Yung mga ganon, nakakaiba yung mga taong ganon. Kaysa yung tao na akala mo, pumorma. Yung astang, di ba? Sino ba to? Saan ba galing to? Magtatanong kang ganyan. Ay, pastor ako. Reverend ako. Meron kami activity ko noon, napahiya ako. Sabi niya, ay siya si Juan, pastora na ganito. Sabi, ay hindi pastora, reverend. Muntik kong batukan yung sekretary kong na taga-pagsula. Uy, reverend pala. Hindi pastora. Yun na yun. Reverend daw siya. Ba't nilagay mo pastora? Ay, sorry po. Lahat kami nag-sorry. Reverend daw siya. Lakas ng arrival, di ba?
Hindi siyempre, dahil ganon, nabuklat tuloy yung buhay. Sino ba talaga? Taga saan ba yan? Saan bang simbahan yan? Di ba? Na ganon tuloy. Di ba? Napakialaman tuloy. Sino bang kakilala niyan? O, sino nag-imbita niya? Nabuklat tuloy ang buhay imbes na wala nang pakialamanan. Na-research tuloy. Sino ba yan? Pastor Rick, sabi niya, ay nako. Sino nag-imbita niyan? Sabi tuloy. Ba't napunta yan dito? Yan tuloy. Anyway. Minsan mga ganon. Di ba? May mga taong ganon. Di ba yung kunting tagumpay? So, si Apostol Pablo, yun yung isang naging sekreto. Hindi siya yung spirit of discontentment in the positive way. Hindi yung, halimbawa, last year, nakakapag-pray ka ng isang oras sa isang araw. Parang hindi, di ba, yabang mo na. Di ba? Parang prayerful na ako. Di ba? Dapat, hindi ka na. Dapat 2 araw, 2 oras na ngayon. Di ba? Yung mga ganon. Yun yung isang bagay na para hindi ka hihinto. Hindi na hihinto. Okay? Sabi niya, isang bagay ang ginagawa ko, napakahalaga, sabi niya, kinakalimutan ko, nakalipas, may isa pong makamtan ang hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagkatawag sa akin ng Diyos. Ginamit niyang halimbawa dito ay mga atleta. Kasi alam naman natin, sa mga totoong atleta, number 1 dyan, discipline. Diba? Kasi may goal ka. Meron siyang gustong marating, gustong maging champion, di ba? Basahin nyo o pakinggan nyo sila. Napakagandang pakinggan sila, ay champion sila, ganito. Pero pakinggan nyo yung anong mga pinagdaanan. Di ba? Kasi kaya sila naging ganoon dahil meron sila na wala tayo. Ano yun? Kaya huwag kang mainggit, di ba? Nainggit na lang tayo. Bakit kaya siya ganoon, ganito, ganyan? Baka dahil meron siya noon na wala ka. Di ba? Baka mas matyaga lang siya. Sabi nga nung iba, maraming mga nag-aaral, lalo na ngayon, lalo na mga nakalipas na panahon, sabi nila, mas maraming mga matatagumpay hindi dahil matalino. Ano yun? Matyaga lang sila. Patience. Matyaga lang sila. Matyagang magbutingting, matyaga lang. Kaya nagtatagumpay sila doon sa mga area na yung iba nabibigo. Kasi mas matyaga lang sila. Hindi dahil mas magaling o mas matalino. Ano yun? So, minsan karakter, napakahalaga. Attitude. Kaya sabi ni John Maxwell, attitude is everything. Can make you or break you. So, sa atin, yun yung mahalaga. So, kaya, yan yung nakita ko na attitude ni Apostol Pablo. Kaya, sabi niya, tulad ng isang manlalaro, ayan. And then, makapamuhay, ayan. Gantimpala na walang iba kundi ang pagkatawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sino dito ang gustong makakita sa Diyos na sinasamba niya? Diba? Okay, imagine, ngayon hindi natin siya makikita ng mukhaan. Pero, isang araw, makikita natin siya ng harapan. Pero wag muna ngayon. May mission ka pa. Pero makikita, imagine dyan. Kaya si John noon, sa vision niya, hindi niya makita ang Panginoon. Kaya napakatalino ang Diyos. Hindi niya pinakita yung mukha niya. Kahit nung kay Moises, hindi niya pinakita, hindi na-describe yung mukha. Kasi sasambahin yung larawan. Naalala niyo ba yun? Yung ganun yung... Kaya kahit si John noon, nung tinitignan niya yung trono sa Revelation, hindi niya makita yung mukha ng Diyos sa sobrang liwanag. Kaya nakikita niya lang yung sobrang liwanag. Parang nakatingin ka sa araw, pero may nagsasalita. May nakaupo. Naaninag mo, may tao doon, pero hindi mo ma-describe, hindi mo makita yung mukha.
Kaya sabi ni Ma'am Tere noon, ako, agree din ako, yung iniisip ko din eh. Kaya hindi siya nagpa-describe ng mukha dahil baka mamaya, di ba? Kaya tingnan nyo ngayon, mukha ni Jesus iba-iba. Kung sa Africa ka, nung mukha niya, may itim na kulot. Sino maraming mukha si Jesus? Pag nasa China ka, Korea, medyo singkit. Ano yan? Kaya matalino. Kaya nga, kasi kung gano'n, malalabag yung sinabi niya, di ba? Huwag kayong sasamba sa anumang larawan o rebolto. Yan. Yun yung sabi niya. Kasi kung may mukha siya, ay nako. Yung iba naman, hindi namin sinasamba yan. Remembrance. Oh, di ba? Di ba yung lola mo, may remembrance ka, mayroon pang nakalaw? Oo nga. Pero niluluhudan mo ba? Yun ang tanong ko sa'yo. Nilalagyan mo ba ng bulaklak? Di ba? Tinitiringan mo ba ng kandila? Siguro nung patay, nandito pa, yung bangkay ay ngayon, wala na. Ilang taon na. Ngayon, ginaganon mo pa ba? Di ba? And yet, sabihin mo, hindi sinasamba. Sinong niloko mo? Sarili mo. Di ba? Hindi ako. Hindi mo ako maluloko. Anyway, so, yun yung bagay na sekreto na makikita natin. Kasi ang Panginoon, mayroon siyang pangako. Sa Isaiah chapter 43, verse 18, gusto kong basahin to. Ang salita ng Diyos. Verse 18 pababa. Ito yung pangako ng Panginoon. Sabi niya, pero wag na ninyong isipin pa ang nakaraan dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito'y nangyari at nakikita na ninyo. Gagawa ko ng daan ng mga bukal sa disyerto. Pararangalan ko ang mailap na hayop, pati na ang asong gubat. Ang mga kuwago, dahil maglalagay ako ng mga bukal sa disyerto para may mainom ang mga pinili kong mamamayan. Sila ang mga taong aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. Pero hindi ka humingi ng tulong sa akin, Israel, at ayaw mo na sa akin. Hindi ka na nag-alay sa akin ng mga tupang handog na sinunog. Hindi mo na ako pinarangalan ng iyong mga handog kahit na hindi kita pinahirapan o pinagod sa paghingi ng mga handog at regalo at mga insenso. Hindi mo ako ibinili ng mga insenso o pinagawa ng mga taba ng mga hayop na iyong mga handog. Sa halip, pinahirapan mo ako at pinagod sa iyong mga kasalanan. Ako mismo ang maglilinis ng mga kasalanan mo para sa aking karangalan. At hindi ko na iyon aalalahanin pa. Isipin natin ang mga nakaraan. Magharap tayo, patunayan mong wala kang kasalanan. Nagkasala ka sa akin, ang mga ninuno mo, at nagrebelde sa akin ang mga pinuno. Kaya inilagay ko sa kahiyan ang iyong mga pari. At ikaw, Israel, ay pinabaya ko sa kabahamakan at kahihiyan. Ang background po nito ay ang Israel noon, alam natin ang kwento, di ba? Pinili ng Diyos at pinili sila. Eh sabi niya, ginawa, pinili para sa kanyang karangalan. Hindi siya pinili dahil karapat-dapat, kundi pinili sila for His glory. Decision niya yun, choice niya yun, wala kang magagawa. Amen? Kaya kung pinili tayo, wala kang magagawa. Kaya ako noon, yun ang challenge ko sa kanila. Siyempre, bata pa ako nagsimula sa ministry, 21 years old. Payat ko pa noon. Kapag may sumasalungat sa akin, yung parang nagcha-challenge sa akin, sabi ko sa kanya, if you are worthy, di ba? Kung karapat dapat ka, mas magaling ka, etc., etc., dapat ikaw yun nandito ngayon. Bakit ako? Di ba? Yun sina-challenge ko sa kanila. Ngayon, kung gusto mo, sige, magpastor ka din. Makakaganti ako. Pag may gumanyan din sa'yo, ganti na ako. Ano ngayon? Pero yun, di ba? Pinili niya yun dahil ginusto niya. So, para sa kanyang karangalan. So, ang bansang Israel noon, alam natin, pinagpala ng Diyos, etc. Pero, sinakop sila
ng mga bansa na hindi naniniwala sa Diyos. Diba? You can imagine, diba? Ganyan tayo ako minsan, Kristiyano naman ako bakit siya ganun? Hindi naman siya Kristiyano. Ang Israel noon, sinakop ng Babylon, which is pagan nation. At maraming mga Diyos-Diyosan, mga pagano. Kaya basahin niyo yung buong chapter, 43, 44, basahin niyo dyan kung paano pinaliwanag. Sabi niya, yung mga tao na gumagawa ng Diyos-Diyosan, tingnan ninyo, lililukin niya ngayon yan yung kahoy na kapiraso, tapos yung kapiraso ipanluluto niya, diba? Tapos yung kalahati, susambahin niya, etc., etc. Kasi yung mga tao noon, nung napunta sila ng Babylon, natuto na sila sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Kasi sinakop sila. Ginamit ng Diyos ang Babylon para disiplinahin, turuan sila. Pero nangyari, nung nandun na sila, natuto naman silang sumamba sa pagiging pagano. Yun yung nangyari. Kaya, dumating ang panahon, kinuha uli sila ng Diyos. Pinalaya sila. Yan yung hinulaan ni Jeremiah, kung di ako nagkakamali. 70 years yata yun. Sabi, ibabalik ko kayo. Binalik niya sa sarili niyang yung Israel. At ito yung pangako niya sa kanila. Kaya sabi niya, kalimutan niyo ng nakaraan. Gagawa ako ng mga bagong bagay. Amen? Ano ba yung mga dapat nating kalimutan ng nakaraang taon? Baka hindi natin maalis, kaya nangyari, hindi natin makita yung mga bagong bagay. Diba? Lahat tayo, maraming mga kapalpakan, maraming pagkakamali. But you can imagine, sabi ng Panginoon, lilinisin ko kayo. Babaguhin ko kayo. Patatawarin ko kayo. Hindi lang patatawarin yung kasalanan nyo, lilimutin ko na yun. Wala na yun. At ibabalik ko kayo. Okay naman, sabi niya, pinagod nyo ako, pero hindi pa rin yun. Diba? Kayo, hindi ko kayo pinagod. Hindi kayo pinagod na humingi ng pang-offering, pang-tithes. Sabi niya, tinutugon ko lahat yon, pero ako pinagod nyo ako sa kasalanan nyo, pero wala na yon. Importante, magharap tayo ngayon. Yeah. Magkasama muli tayo. So, yun yung challenge ng Panginoon. Saan natin siya iniwan? Balikan natin, nandun lang siya. Amen? Sa panalangin, sa Bible reading, anumang mga bagay, nandun lang ang Diyos. Nag-aantay. Importante ngayon, sabi niya, kalimutan mo na para makita mo yung mga bagong bagay. Kasi parang ganon. Kaya nabubulag tayo sa mga nakalipas na tagumpay, kabiguan, sakit. Diba? Yung mga nakalipas natin, kaya hindi tayo maka-move forward. So sabi niya, kalimutan mo na yon. Gagawa tayo ng bago ngayon. Bagong simula. Amen? Bagong pag-asa. Bagong himala. New miracle. May mga himala ka nang nakanasa noon? Wala pa yon. Noong una, nagaganon ako parang heaven ako noon Yung maturo ko lang yung tao, tapos natutumbo, wow! Gumaganon ako. Oh. Tapos nung nagpapasting na ako, sabi niya, anak, sa akin ng Panginoon, parang nalilibang ka na yata masyado Parang nagiging masyado ka ng... Kaya buti na lang, nagpapasting ako noon, natutunan ko magpasting. Doon ako dinidil ni Lord. Mayabang ka na yata ngayon Kasi umasta na ako speaker ako dyan, kailangan. Yung mga ganun na. But anyway, so yun. Kalimutan na natin, sabi niya. At ang Diyos ay gagawa ng bago. Amen? Kaya yan ang challenge sa atin ngayong umaga. Gusto mo makita ng bago, kailangan kalimutan mo nakaraan. Ang daming winasak sa atin. Kahit nga ako, sabi ko, pinapag-pray ko sa Lord, lahat ng ninakaw mo sa tanas, winasak mo nakalipas na taon. Ang daming pera. Ang daming opportunity. Nasira. Pero this year, ibabalik mo yon sa tanas. Higit pa.
Kung sa Proverbs, sabi doon, 100-fold. Sabi niya, hulihin mo ang magnanakaw at sabihin mo, ibalik niya. Maka-100 ulit ng kanyang ninakaw. Grabe, no? 100 ulit na ibalik niya yung kanyang ninakaw. Amen? Naniniwala ba kayo doon? A thief, magnanakaw, punta rito para magwasak, pumatay at manira. Yun lang naman ang vision niya sa buhay. Pero napunta rito ang Diyos para bigyan tayo ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Huwag tayong pumayag. Ipaglaban natin yung ating karapatan. Paglaban natin yung buhay na ibinigay ni Jesus. Amen? Maraming challenge. Kahit sa amin, sa akin personal. Pero lagi kong sinasabi sa Lord pag umaga, Lord, hindi ito yung buhay na gusto mo para sa akin. Ipaglaban natin yon. Lagi kong sinasabi sa Lord, Lord, you're rich, but become poor. That I am poor, will become rich. Di ba? Mayaman siya, naging mahirap. Para tayo na mahirap, maging mayaman. So tanggapin natin, mahirap tayo. Kaya kailangan natin maging mayaman. Pero kung mayaman ka na, hindi mo na kailangan kayamanan ng Diyos. Amen? Don't give up. Sabi niya, binigyan tayo ng kakayanan to produce wealth para yumaman. Huwag natin i-give up yun. Panginoon, binigyan mo ako ng kakayanang yumaman. Gagamitin ko ang kakayanan na to to produce wealth for your glory. Di ba? Etc. etc. Siyempre, samahan natin ang sipag at tiyaga. Di ba? Yung ating panalangin. Tayo sa mandaling yung muko. Okay, hayaan natin nakapatuloy tayong kausapin ng Panginoon. Just focus. Concentrate lang sa Panginoon. Buksan natin ang ating pandinig. I believe may sinasabi ang Diyos sa atin dahil ang Diyos, may bibig siya, nagsasalita siya. Kaya lang minsan hindi tayo nakikinig o madalas. Kaya sabi ni Jesus mismo, ang may pandinig ay makinig. Ang may pandinig ay makinig. Hindi tayo marunong makinig kasi. Kaya dapat marunong tayong matuto tayong makinig sa Panginoon. Salamat po Diyos sa pangako po ninyo sa amin. Sa maraming pagkakataon, ngayong taon, umaasa po kami ng mga bago at mga dakilang bagay. Bagay na hindi pa namin naranasan, nakita sa mga nakalipas na taon. Lord, sawa na kami sa nakalipas, nais namin kalimutan, iwanan ito. Tagumpay man niyang kabiguan. At ngayong taon na ito, yung mga bagay na hindi pa namin naranasan, ngayong taon maranasan namin. Dahil Lord, may pangako ka. You can do a new thing. Kaya yan ang panghahawakan namin. Panghahawakan namin ang pangako mo niyan na pwedeng agawin, pwedeng alisin ng dyablo sa puso, sa isip namin. Pero ipaglalaban namin to, Panginoon. Lord, panghahawakan namin ito. Na ngayong taon na ito, makakakita kami ng mga bagong bagay na hindi pa namin naranasan. Lord, thank you for the breakthrough. Thank you, Lord God, sa tagumpay, sa biyaya. Salamat. Lord, alam po namin, kayo ang nakakaalam kung anong pinaka-best para sa amin bilang niyong mga anak. Tulungan niyo po kami, O Diyos, patuloy na magtiwala, umasa, at gawin ng bagay na pwede naming magawa, Panginoon. Lord, narito ang iyong mga anak. Ngayon, inalalapit ko sila sa iyong trono ng biyaya. Katagpuhin niyo po sila, O Diyos. Lord, ngayon, ang kanilang dalangin, tugunin mo. Gaya ng panalangin ni Haring Solomon, yun ang panalangin ko sa inyo ngayon, Panginoon. Pumunta sila sa lugar na ito. At sila ngayon lumalapit sa inyo, O Diyos. At sa kanilang paglapit, tugunin mo sila, Panginoon. Alang-alang sa iyong pangalan. Ngayong umaga, Panginoon, sa mga sandaling ito, pakinggan mo ang kanilang mga daing, kanilang mga panalangin.
May mga pangarap sila, mga vision, mga goals sa taon na ito. Lord, a short-term and long-term goal, I pray, Lord God, Ikaw ang kumatagpo. You make a way, Lord. You make a way. Alam namin maraming mga balakid, maraming hadlang, gamitin ng tao, ng kaaway, maging ang aming sarili minsan ay nagiging balakid. But right now, Lord, hawiin mo ang lahat ng ito. Lord, anumang mga bagay na dapat naming isuko sa inyo, tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, di namin to kaya kung wala ang biyaya mo, kung wala ang tulong mo, Diyos. Dahil ikaw mismo nagsabi, wala kaming magagawa kung wala kami sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Alam namin, O Diyos, ang tulong mo ay sapat. Ang biyaya mo ay sapat, Panginoon. Tulungan niyo kami na lalong maging mas matalino sa mga taon na ito. Sa mga decision namin, sa mga ginagawa namin. Maging mas matyaga, maging disiplinado sa lahat ng bagay. Marami pong salamat, O Diyos. Lord, alam namin nakikinig ka ngayon at tumutugon sa aming dalangin. Kaya muli, dalangin ko, pag alis nila sa lugar na ito, O Diyos, Lord, taglay nilang panibagong hamon, Lord, panibagong pag-asa, panibagong lakas, pananampalataya, the fresh faith, Lord, isang sariwa at bagong pananampalataya, pananampalataya na sa paghakbang ng kanilang paa, Panginoon, sasamahan mo po sila. Hawiin mo ang mga hadlang, O Diyos. Mga bundok, mga dagat, mga ilog na pwedeng makahadlang. Takot, pangamba, alinlangan, hiya. Lahat ng ito ay alisin mo, O Diyos. Palitan mo ng pananampalataya, pag-asa, kapayapaan, katatagan, Panginoon. Alisin mo ang mga bagay, attitude, nasisira sa magandang plano mo sa buhay namin. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang mga anak mo na ito. Naniniwala po kami, meron ka pang mga bagay na gagawin. Hindi lang kami nasisiyahan kung anong naranasan na namin. Lord, mas masisiyahan kami sa gagawin mo pa sa mga susunod na oras, buwan, araw at taon sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Salamat sa mga dakilang bagay na ginawa mo na. Pagpapala. Salamat sa katugunan ng maraming panalangin namin. Ito maging inspirasyon namin. Huwag kaming magsawa na manalangin, O Diyos, dahil maraming beses na naming napatunayan na tumutugon ka sa maraming panalangin. Lord, tulungan niyo po kami, O Diyos. Dahil alam namin, Ikaw ang Diyos, nilalapitan namin, tapat, dakila, makapangyarihan sa lahat. Sa iyo lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so dua ko tayo ngayon sa ating pagkakaloob sa Panginoon. At ito yung bagay na siguro pag-aralan din natin o tignan din natin this year. Paano tayo, attitude natin o